Unti-unting dumilim ang kalangitan, saka lumitaw ang mga salitang, "Pamilya nating minamahal." Ngayon na, simulan na natin. Ang huling sikat ng araw ng tag-init ay sumisilip sa windshield habang si Mang Ben, Vince Lo, ang nagmamaneho ng ambulansya na dumadaan sa makapal na trapiko sa gitna ng lungsod. Sa tabi niya, si Manong Cardo, Ray Gray, ang nakaupo sa passenger seat, hawak ang mainit-init pang pandesal na almusal. 6 na taon na silang magkasama sa trabaho, sapat na para maging natural ang usapan nila na parang matandang magkaibigan. Si Mang Ben ay 42 anyos na, matipuno ang katawan dahil sa maraming taon ng pagbuhat ng pasyente at regular na pag-eehersisyo sa gym upang manatiling matalim ang isip. Ang buhok niyang itim ay may kalat-kalat ng puti sa sentido, patunay ng 12 taon niyang paglilingkod sa emergency medicine. Kaya nga pala si Isko, Ethan, ay sumusubok sa youth football team? Tanong ni Manong Cardo habang ngumunguya ng pandesal. Opo, may pagiging matiyaga siya na nakuha sa nanay niya, ngumiti si Mang Ben. Iniisip ang 9 anyos niyang anak. Siksik ang schedule ng practice pero sobrang excited ang bata. Siguradong masaya si Mrs. Maria, Claudia, dahil may maghahatid sundo na, sabi ni Manong Cardo. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Mang Ben. Ngayon nga lang ay parang medyo nag-aalala siya. Hindi kasi maganda ang kalusugan ng nanay niya. Si Lola Elena, Deborah, ay nadulas noong nakaraang linggo. Yung matanda sa barangay Maligaya, Riverside. Ba? Opo, mas marami na nang ang oras ang ginugugol ni Mrs. Maria roon. Kahit yung kuya niya ay lumipat na roon para makatulong. Tumaas ang kilay ni Manong Cardo. Hindi ko alam na may kuya siya. Ako rin. Ang pangalan niya ay Kuya Greg Robertson. Matagal na siyang nakatira sa ibang probinsya, nagtatrabaho sa construction. Sa tingin ko hindi sila masyadong close. Nagkibit balikat si Mang Ben. Si Isko naman ay madalas mag-weekend roon. Kapag pumupunta si Mrs. Maria, sinasabi ng bata na tinuturuan siya ni Kuya Greg na mag-ukit ng kahoy. Biglang umingay ang radio bago pa makasagot si Manong Cardo. Unit 23, puntahan ang 1847 Maligaya Street. Lalaki, 9 taong gulang, posibleng nasugatan. Sobrang gulat ang tumawag. Inabot ni Mang Ben ang radyo pero bigla siyang natigilan. Iyon ang address ni Lola Elena. Binuksan niya ang ilaw at sirena, ang profesionalismo ng isang paramedic ang nanaig sa lamig na kumakalat sa dibdib niya. Mahigpit na hinawakan ni Manong Cardo ang dashboard habang pinabilis ni Mang Ben ang takbo, dumudulas sa trapiko ng may katumpakan na galing sa maraming taon na pagsasanay. Walang nagsalita ang dalawa. Ang 7 minutong biyahe ay parang walang katapusan. Huminto sila sa harap ng maliit na bahay na ladrilyo na may maayos na trim na damuhan. Bago pa tuluyang huminto ang ambulansya ay nakalabas na si Mang Ben, hawak ang medical bag. Nakabukas ng bahagya ang pintuan. Huminga siya ng malalim, nag-focus. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan ni Isko ng isang emergency medical worker, hindi isang tatay na nababaliw sa takot. Sa loob, walang nagbago sa sala. Maliit na puntas na tela sa side table, family pictures sa mantel, lahat ay maayos pa rin ayon sa estilo ni Lola Elena. Sa kanya narinig ang mahinang hikbi mula sa hallway. Nakaupo si Isko sa sahig na kahoy, nakasandal sa dingding, suot ang maluwang na t-shirt sa maliit niyang katawan. Maputla ang mukha ng bata, basa ng luha ang pisngi. Sa tabi niya ay isang lalaki na minsan lang nakita ni Mang Ben sa lumang litrato. Matangkad, payat, buhok na kulay buhangin, at medyo matulis ang baba. Tumingin si Kuya Greg nang pumasok sila, mahirap basahin ang ekspresyon. "Pa!" Nanginginig ang boses ni Isko. "Okay lang po ako, pa." 4 na salitang iyon, sinabi sa partikular na tono. Ang pilit na kalmadong pakiusap ng isang bata na sinusubukang pakalmahin ang matanda ay nagpadalang alarma sa buong katawan ni Mang Ben. Luhod siya, pinanatili ang professional distance kahit gustong-gusto niyang yakapin ang anak. "Hoy anak, nandito na si Pa. Suriin muna natin kayo ni Pa." "Opo." Dumaan si Manong Cardo sa harap ni Mang Ben, naghahanda ng gamit ng may husay. Sinimulan niya ang standard assessment, vital signs, pupils,
visible injuries. Tumayo si Kuya Greg at lumayo patungo sa kusina. Nadulas lang po siya, sabi ni Kuya Greg. Masyadong pantay ang boses, parang naka-rehearse na. Naglaro sa labas. Agad ko pong tinawagan nang makita ko siya. Nasaan si Mrs. Maria? Nasa botika, kailangan ng gamot ng nanay niya. Tanong ni Mang Ben nang hindi tumitingin kay Kuya Greg. Dumaan ang kamay ni Manong Cardo sa braso at leeg ni Isko, sumusunod sa protokol, nang hawakan niya ang likod ng damit upang itaas ito na paatras si Isko. Natigilan ang kamay ni Manong Cardo. Nagtama ang tingin nila ni Mang Ben sa isang segundo at nakita ni Mang Ben ang isang bagay na nagpabigat ng dugo sa katawan niya. Mang Ben, bulong ni Manong Cardo. Umalis ka muna. Ano yon? Umalis ka agad. Matigas ang boses ni Manong Cardo. Kailangan mong tawagan ang pulis. Ano? Ano? Hinawakan ni Manong Cardo ang braso ni Mang Ben nang mahigpit na masakit. Huwag mong galawin ang bata. Tawagan mo ang pulis. Ngayon na. Patuloy pa ring sinusuri ng isip ni Mang Ben bilang paramedic ang mga sintomas. Pero ang mukha ni Manong Cardo ang nagsabi ng lahat tungkol sa huwag tumingin. Kinuha niya ang cellphone na nanginginig at tinawagan. Pagkatapos, lumipat si Manong Cardo ng posisyon at nakita ni Mang Ben ang likod ni Isko. Nahulog ang medical bag mula sa kamay ni Mang Ben, nagkalat ang gamit sa sahig. Naningkit ang paningin niya. Ang mga marka sa balat ng anak ay hindi galing sa pagkadulas. May eksaktong hugis, may sistema, bago at luma. Mga paso, hiwa, pasa sa iba't ibang yugto ng paghilom, parang mapa ng sistematikong pagpapahirap. May nagsasalita sa telepono, ang dispatcher, nagtatanong. Hindi makapagsalita si Mang Ben. Parang pinunit ang buong katawan niya sa antas ng sel. Nakikipag-usap si Manong Cardo kay Isko sa mababa at mahinang boses. Maingat na hindi hinahawakan ng bata, ipinapaliwanag na may darating pang tulong. Tumingala si Mang Ben. Wala na si Kuya Greg. Nakabukas ng bahagya ang likod na pinto. Isang bagay na madilim at primal ang sumalakay sa dibdib ni Mang Ben. Lumakad siya patungo sa pinto, pero pinutol ng boses ni Manong Cardo ang pagkabalisa. Manatili ka sa anak mo. Lumingon si Mang Ben. Tinitingnan siya ni Isko ng mga matang masyadong matanda, masyadong marunong. Pasensya na pa, ayaw ko sanang ganito mo malaman. Ang mga salitang iyon, ang kahihiyan at maling pagkakasala sa loob nito ay sinira ang isang pundasyon sa pagkaunawa ni Mang Ben sa mundo. Lumuhod siya sa tabi ng anak, maingat na hindi hinahawakan, sabik na yakapin ito. Wala kang dapat ipagsorry. Wala talaga. Naiintindihan mo ba yon? Tumango si Isko pero tumutulo pa rin ang luha. Sabi ni Kuya Greg, kapag nagsabi ka, madadamay si nanay. Sikreto natin yon. Naging kamao ang kamay ni Mang Ben. Lalapit na ang tunog ng sirena ng pulis, patrol car, isa pang ambulansya. Iniulat na ni Manong Cardo sa dispatcher na kailangan nila ng detective, hindi lang patrol. Ang partner niya ay humahawak sa lahat ng may kalmadong profesionalismo na nagpapahusay sa trabaho nila. Binibigyan si Mang Ben ng oras para maging ama. Nandito si Pa, sabi ni Mang Ben. Hindi aalis si Pa, ligtas ka na. Pero kahit sinasabi niya iyon, kahit tumango si Isko at sinusubukang maniwala, alam ni Mang Ben na muling binago ang kahulugan ng ligtas. Hindi na talaga magiging ligtas ang anak niya, hindi sa mga alaala, hindi sa mga peklat na mas malalim pa sa balat. Puno ng tao ang bahay, mga detective, social workers para sa bata, isang female paramedic mula sa ibang unit na espesyalista sa pediatric trauma. Lahat ay eksperto, lahat ay may kakayahan, lahat ay nagsasabi ng tama. Pinapanood ni Mang Ben silang palibutan ng anak, sumasagot sa mga tanong nang halos walang malay, ang isip niya ay nahati sa bago at pagkatapos. Bago niya malaman, pagkatapos niyang makita. Kinuha ni Detective Binibining Laura Wilkerson, ang statement niya sa kusina. Mga 50 anyos siya, maayos na nakabunot ang pilak na buhok, mga matang nakakita na ng sobra pero may natitirang malasakit. Gaano katagal na roon ang anak ninyo? Tuwing weekend, mga 3 buwan na mula nang lumipat si Kuya Greg. At hindi ninyo pa siya nakilala noon?
Minsan, maraming taon na ang nakaraan sa kasal namin, halos hindi kami nag-usap. Sabi ni Mrs. Maria, nag-away daw sila nung bata pa. May nangyari kaya bigla siyang umalis. Isinulat ni Binibining Laura. Maglalabas kami ng warrant para kay Kuya Greg Robertsonson. Nawala na ang truck niya. Hahanapin natin siya. Pero ang tono niya ay nagpapahiwatig na marami na siyang ganitong pangako noon at narinig ni Mang Ben ang hindi nasabi. May advantage si Greg na mawala sa buong bansa. Asawa ko nasaan? May nagpapaalam kay Mrs. Maria, may pulis sa botika. Dadalhin siya rito. Huminto si Binibining Laura. Mang Ben, kailangan kong itanong, may napansin ba kayong kakaiba? May anumang hindi tama? Gusto sanang sabihin ni Mang Ben na oo. Gusto niyang iisa-isahin ang lahat ng red flag na dapat niyang napansin, pero wala. Si Isko kamakailan ay mas tahimik, hindi na masyadong excited sa Sunday fishing nila. 2 beses siyang nagrereklamo ng sakit ng tiyan, kaya absent sa school. Mga maliit na bagay na inakala niyang normal na paglaki, stress, karaniwang pagkabata. Wala, sabi niya. Wala akong nakita. Ang guilt sa mga salitang iyon ay magpapahirap sa kanya magpakailanman. Dinala nila si Isko sa District General Hospital. Sumama si Mang Ben sa ibang ambulansya, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng anak na parang salamin. Si Binibining J. Hensley, ang female paramedic, ay nagtatrabaho ng mahinahon at epektibo. Bawat galaw ay para mabawasan ang sakit. Tinitingnan ni Mang Ben ang teknik niya, iniimbak sa isip para magamit sa ibang magulang sa hinaharap. Sa ospital dinala sila sa private exam room. Dumating ang doktor, bata pa, may kakayahan, at napaikot ang mata nang makita ang likod ni Isko. Dagdag na tanong, dagdag na litrato. Nakipag-usap ng pribado ang child psychologist kay Isko habang naglalakad-lakad si Mang Ben sa hallway. Gusto ng bawat cell sa katawan niya na makasama ang anak. Dumating si Mrs. Maria na parang bagyo. Itinulak niya ang police escort, mukha ay puno ng gulat, at sinalo siya ni Mang Ben bago pa makapasok sa exam room. Okay lang siya. Nakikipag-usap siya sa isang tao. Ano bang nangyari? Sabi nila si Greg, sabi nila may nangyari. Pero ayaw nilang sabihin. Tumingin siya kay Mang Ben, talagang tumingin, at anumang nakita niya sa mukha nito ay nagpahinto sa kanya. Mang Ben, ano ang ginawa ni Greg sa anak natin? Isinalaysay niya, pinanood ang mukha ng asawa na gumuho, sinalo siya ng madulas ang tuhod. Sama-sama silang naupo sa sahig, ang hikbi ni Mrs. Maria ay parang pumupunit sa dibdib niya sa paraang mag-iiwan din ng sariling peklat. Niyakap niya ito, pero bahagi ng isip niya ay nasa ibang lugar na, malamig, kalkulado, nag-iisip ng logistics at posibilidad. 6 na oras na ang advantage ni Kuya Greg Robertsonson. Maghahanap ang pulis, mag-iimbestiga. Susundin ang proseso at rules ng mga sibilisadong tao. Tapos na si Mang Ben sa mga rules. Parang crime scene na ang bahay kahit walang krimen na nangyari roon. Tumayo si Mang Ben sa kwarto ni Isko, tinititigan ang mga modelong eroplano na pinagsama-sama nila, mga trophy sa football, mga libro tungkol sa dinosaur sa space. Pareho pa rin ang itsura, pero iba na ang lahat. 2 a.m. natutulog na si Isko sa kama nila, nasedate pagkatapos ng ikatlong nightmare. Si Mrs. Maria ay nakayakap sa kanya, pagod sa kakaiyak. Sabi ni Mang Ben, kailangan niya ng tubig. Pero napadpad siya rito, sa kwarto na biglang naging parang memoryal ng ninakaw na pagkabata. Nagring ang cellphone. Rai, kumusta siya? Nakatulog na rin. Ikaw? Walang sagot si Mang Ben. Kumusta ka? Maayos, busy, nagpaplano. May kailangan ka ba? 3 tuldok na wala, lumitaw ulit. Anong klaseng tulong? Yung makakatulong sa paghahanap ng tao. Matagal na katahimikan. Punta ka rito bukas, usap lang tayo. Inilagay ni Mang Ben ang cellphone sa bulsa. Alam ni Rai. Pagkatapos ng 6 na taon bilang partner, alam ni Rai kung ano talaga ang tinatanong ni Mang Ben at handa siyang gawin iyon. Ang tanong lang ay, tutulungan ba siya ni Rai o pipigilan? Kinabukasan, dumating si Detective Binibining Laura na may update.
Natagpuan ang truck ni Greg na iniwan sa bus terminal sa Arizona. Sa CCTV, sumakay siya sa Greyhound papuntang El Paso. Doon nawala ang bakas. Nakikipag-ugnayan kami sa Texas authorities, paliwanag niya. Nasa sistema na ang larawan niya. Kapag lumitaw siya, malalaman natin. Kung, ulit ni Mang Ben, alam kong hindi iyon ang gusto mong marinig, pero 23 taon na ako sa trabahong ito. Ang mga katulad ni Kuya Greg Robertson, iniisip nila matalino sila para mawala. Sa huli, magkakamali sila. Gagamit ng credit card, makikipag-ugnayan sa mali, mahuhuli sa traffic stop dahil sa sira na taillight, mahuhuli natin siya. Gaano katagal? Tumingin si Laura sa mata niya. Hindi ko masasagot yan. Sabihin mo na, buntong hininga siya. Maaaring ilang linggo, buwan, taon, sabi ni Mang Ben. Maaaring maraming taon. Ginagawa natin ang lahat, pero may limitasyon ang lahat. Legal, jurisdiction, budget. Ngayon, isa na lang siyang file sa libo-libo, at bawat araw na lumilipas ay lalong nagpapahirap sa paghahanap. Pagkatapos ng tanghali, nakipagkita si Mang Ben kay Ray sa isang karinderya sa Timog. Nakaupo sila sa sulok na booth. Lumalamig na ang kape sa pagitan nila. Nagtatago siya, sabi ni Mang Ben. Alam ko, ginagawa ng pulis ang makakaya nila. Alam kong kulang pa rin yun. Alam ko. Tahimik sila. Tumapik-tapik si Ray sa mesa. Senyales na kilala ni Mang Ben pag nahihirapan siyang magdesisyon. May pinsan ako, sabi niya sa wakas. Dating military intelligence. Ngayon private investigator. Background check, surveillance, mga ganon. Hindi lahat legal, pero magaling siya. Tutulungan ba niya ako? Oo, pero... Lumapit si Mang Ben. Ano man ang pinaplano mo, pag-isipan mong mabuti. May anak kang kailangan ng tatay. Huwag kang gagawa ng bagay na ikukulong ka. Pinahirapan ni Greg ang anak ko ng maraming buwan sa mismong bahay ng biyenan ko. Habang ako'y nagtatrabaho, 12 oras araw-araw para iligtas ang anak ng iba. Pantay ang boses ni Mang Ben, pero nanginginig ang kamay. Sinunog niya, hinila, pinatakot hanggang hindi makapagsalita sa kahit kanino. At ngayon, mawawala siya sa kawalan at baka swerteng mahuli siya ng pulis isang araw. Ano ang plano mo? Hanapin siya at patayin? Hindi ko pa alam. Totoo yon. Gusto ng galit sa loob ni Mang Ben ng simpleng karahasan. Gusto niyang maramdaman ang pagkabasag ng buto ni Greg sa kamay niya. Pero ang karahasan ay hindi hustisya. Kulang yon. Kailangang maramdaman ni Greg, talagang maramdaman ang ginawa niya. Ang takot na naramdaman ni Isko. Ang kawalan ng magawa, ang pagtataksil. Ibigay mo sa akin ang contact, sabi ni Mang Ben. Itinulak ni Ray ang calling card. Lou Jacobs, sabihin mo ipinadala kita, pero Mang Ben, mag-ingat ka. Sa sumunod na linggo, nagkaroon si Mang Ben ng routine. Sa araw, para kay Isko, therapy sessions, mahinahong usapan, muling pagbuo ng tiwala. Magaling si Dr. Stacy Hanna, gumagamit siya ng art therapy at play techniques para tulungan si Isko na harapin ang trauma. Nakikipagkita rin siya kina Mang Ben at Mrs. Maria, naghahanda sa kanila sa mahabang daan. Matatag ang mga bata, sabi ni Dr. Hanna. Pero kailangan nila ng consistency at safety. Magiging okay si Isko, pero kailangan ng panahon. Sa gabi, iba. Kapag nakatulog na si Isko, pumupunta si Mang Ben sa garahe, kung saan nag-set up siya ng laptop. Tinanggap ni Lou Jacobs ang kaso at nagsimulang dumaloy ang impormasyon. Si Kuya Greg Robertson, 45 anyos. 20 taon nang nagpapalit-palit ng construction job. Hindi tumatagal sa isang lugar. Walang permanenteng address. Walang credit card. Walang social media presence. Ghost by design, senyales na hindi ito unang beses na nagtago siya. Pero lahat ay may nakaraan at magaling si Lou sa paghukay. May sealed juvenile record ang bayaw mo, paliwanag ni Lou sa telepono. Sinusubukan kong makuha ang detalye, pero may nahanap akong kawili-wili. Sa Oregon siya 8 taon na ang nakaraan. Nagtrabaho sa isang school district sa maintenance. Bigla umalis bago pa magbukas ang investigasyon tungkol sa complaint mula sa estudyante. Walang charges na na-file. Lumipat ang pamilya bago pa umusbong ang kaso. Hinigpitan ni Mang Ben ang hawak sa telepono. Ilan pa ang iba?
Mahirap sabihin, pero may pattern na lumalabas. Omaha, Tulsa, Sacramento. Lumilitaw siya, nagtatrabaho 10 buwan hanggang 1 taon, saka nawawala. Palaging malapit sa paaralan o youth center. Palaging umaalis bago pa magkaroon ng gulo. Hindi si Greg ang oportunista. Siya ay predator na nangangaso ng maraming dekada. Si Isko ay hindi ang una. Siya lang ang pinakahuli. Nahanap mo na ba siya? Tanong ni Mang Ben. Sinusubukan pa. Maingat siya, pero ang maingat ay may pattern din. Lahat may pattern. Hahanapin ko ang pattern niya. Habang nagtatrabaho si Lou sa legal na paraan, may iba si Mang Ben. Kinausap niya si Lola Elena, nanay ni Mrs. Maria. Pinagdurusa siya ng guilt, halos hindi makatingin sa kahit kanino. Pero kailangan ni Mang Ben ng impormasyon. Nagkita sila sa bahay nito. Na-clear na ng pulis ang crime scene. Nilakad ni Mang Ben ang mga kwarto na mukhang normal pa rin. Sinusubukang isipin kung ano ang pinagdaanan ni Isko roon. Hindi ko alam, paulit-ulit na sabi ni Lola Elena. Isinusumpa ko, hindi ko alam. Ikukwento mo sa akin si Greg. Ang huling pagkakataon na nag-ugnayan kami ay noong Marso. Tumawag siya ng walang dahilan. Sabi niya gusto niyang mag-reconnect. Sobrang saya ko, ang anak ko pagkatapos ng maraming taon. Pinilipit niya ang tissue sa kamay. Sabi niya, nahirapan siya sa buhay, may nagawang pagkakamali, pero gusto niyang bumalik sa pamilya. Gusto niyang makatulong. Bakit siya umalis noon? Napangiwi ang mukha ni Lola Elena. May insidente daw sa anak ng kapitbahay. Sabi ng bata, may ginawa siyang hindi tama, tinanggihan niya. Naniniwala kami ng asawa ko, pero ang mga bulong-bulungan, mas madali para sa kanya na umalis. Alam mo pala, di ba? Hindi ko alam. Gusto niyang maniwala sa anak, pero alam niya sa ilang antas. Alam niya, katulad ng dapat, alam ni Mang Ben. Ang guilt ay nagdudulot sa kanila ng koneksyon. May nabanggit ba siya tungkol sa pupuntahan niya? Kaibigan? Dating contact? Wala. Laging tahimik siya. Nanonood ng TV. Nag-aayos ng truck niya. Huminto siya. Wait, may natanggap siyang tawag. Nag-away sila tungkol sa trabaho sa Colorado. May nasabi tungkol sa bundok at mining job. Hindi iyon marami, pero ipinasa ni Mang Ben kay Lou. 2 linggo pagkatapos ng discovery, gumalaw na ang sistema ng hustisya. Gusto ng prosecutor na mag-file, pero kailangan munang mahuli si Greg. Nag-apply sila ng search warrant, naglabas ng alert, nag-file ng charges, child abuse, assault, torture. Habang humahaba ang listahan. Kahit mahatulan siya sa lahat, maximum 20 taon lang, sabi ng prosecutor kina Mang Ben at Mrs. Maria. Kung good behavior, posibleng makalabas pagkatapos ng 12 taon. Kulang yon, sabi ni Mang Ben. Iyon ang binibigay ng batas. 12 taon. Magiging 57 si Greg. Sapatos pa rin para makasakit sa iba. Sapatos pa rin para mag-enjoy ng buhay na hindi niya deserve. Kulang ang batas. Kulang ang sistema. Wala sa civilized world ng mga hukom, abogado at rehabilitation program ang sapat para sa ginawa ni Greg. Sa gabi, nagre-research si Mang Ben. Natutunan niya ang untraceable methods, anonymous contacts, kung paano mag-hire ng mga tao sa dilim. May sapat siyang savings para punduhan ang mga option na hindi niya naisip noon. Pero walang nakakapagbigay ng kasiyahan. Kahit mag-hire siya ng papatay o papahamak kay Greg, hindi masusolusyonan ang apoy sa dibdib niya. Dapat personal ito. Dapat eksakto. Dapat alam ni Greg kung sino ang sumisira sa kanya at bakit. Tinawag ni Lou noong Martes. Nahanap ko na siya. Tumigil ang tibok ng puso ni Mang Ben. Saan? Maliit na bayan sa Colorado. Silverton, population 800. Nagtatrabaho siya ng cash job sa mine reclamation site. Gumagamit ng pangalang Gary Roy. Nahuli siya dahil nag-apply siya ng library card. Ginagamit para sa computer at hindi tugma ang edad sa ID sa mukha niya. Dating TSA ang librarian, napansin ang difference. Sigurado ka? Nagpadala ako ng tao para i-verify. Siya nga, nakatira sa mobile home park sa gilid ng bayan. Tahimik. 3 linggo na roon. 3 linggo.
3 linggo nang malaya si Greg habang gising si Isko tuwing gabi na sumisigaw. Nireport mo na ba sa pulis? Huminto si Lou. Hindi pa, tinanong muna kita. Bigyan mo ako ng 24 oras. Mang Ben, 24 oras. Pagkatapos, magre-report ako pero kailangan ko ng head start. Isa pang katahimikan. Mabuting tao ka, huwag mong gawin ang magpapabago sa yon. Pero nagbago na si Mang Ben. Sa sandaling makita niya ang likod ng anak, nagbago ang isang pundasyon. Nabasag ang shell ng sibilisasyon, inilantad ang mas luma, mas primal at ganap. Sinabi niya kay Mrs. Maria na kailangan niyang mag-overtime. Masyado itong pagod para magduda, masyadong focused sa pangangailangan ni Isko. Nag-empake siya ng bag na may damit, cash at gamit. Walang credit card, walang traceable contact. Bago umalis, tumayo siya sa pintuan ng kwarto ni Isko. Natutulog nang hindi mapakali ang anak. Yakap-yakap ang teddy bear na napanalunan ni Mang Ben sa festival maraming taon na ang nakaraan. Mukhang maliit na maliit si Isko sa kama, sobrang fragile. Ang nightlight ay gumagawa ng anino na nagpapaalala kay Mang Ben sa mas madilim na anino sa bahay sa Maligaya. Ayusin ni Pa to, bulong niya. Pangako ni Pa. Pagkatapos, lumabas siya sa gabi, iniwan ang lalaking nagliligtas ng buhay at tinanggap ang lalaking aagaw ng buhay. 14 oras ang biyahe patungong Silverton. Huminto lang si Mang Ben para maggas, nagbayad ng cash sa mga station na walang kamera. Pinapalitan niya ang plaka ng sasakyan ng ninakaw mula sa parking lot. Isa pang krimen na idinadagdag sa listahan. Bawat ilegal na aksyon ay parang pag-alis ng balat. Inilalantad ang mas matigas na bagay sa loob. Si Silverton ay dating mining town na naging tourist spot sa San Juan Mountains. Taglamig ay nangangahulugan ng walang katao-taong kalsada at saradong tindahan. Perpekto para sa gustong mawala. Perpekto para sa gustong makahanap. Nag-check-in si Mang Ben sa motel gamit ang pekeng pangalan, saka nagmaneho patungo sa mobile home park na tinuro ni Lou. Nasa labas ng bayan, koleksyon ng rusty mobile homes at nabasag na pangarap. Ang unit ni Greg ay Nobrigosco 17, rectangular na asul na faded na may pickup truck sa labas. Pareho pa rin ang truck na iniwan sa Arizona. Hindi man lang itinapon ni Greg. Siguradong akala niya hindi masusundan hanggang dito sa Hilaga. Mayabang, tanga, pareho. Umupo si Mang Ben sa loob ng sasakyan, backpack sa likod, nagmamasid. May ilaw sa loob. Sa maliit na puwang ng kurtina, nakikita niya ang paggalaw. Nasa bahay na si Greg. Siguradong akala niya, ligtas na siya. Siguradong iniisip niyang nakawala na siya sa kasalanan. Ang malamig at kalkuladong galit ay biglang sumiklab. Inabot ni Mang Ben ang door handle. Pwede siyang makapasok sa loob ng 30 segundo. Pwede niyang madown si Greg sa sahig sa loob ng 45 segundo. Pwede niyang mapahamak siya. Hindi. Pinilit niyang huminga, mag-isip. Ang salita ni Ray ay umalingaw-ngaw. Mag-ingat ka. Madali ang karahasan. Mabilis ang karahasan. Pero higit pa sa bugbog ang deserve ni Greg. Dapat maranasan niya ang takot na ipinaranas niya, ang kawalan ng magawa. At kailangang gawin iyon ni Mang Ben sa paraang hindi siya makukulong malayo kay Isko. Bumalik siya sa motel at ginugol ang buong gabi sa pagpaplano. Pagsapit ng umaga, may balangkas na siya. Kailangan nito ng pasensya, katumpakan at handang lumampas sa mga hangganan na hindi niya naisip noon. Pero tuwing may duda, ini-imagine niya ang likod ni Isko, ang mga peklat, ang takot sa mata ng anak. Nawawala ang duda. Ginugol ni Mang Ben ang susunod na 2 araw sa pag-aaral ng routine ni Greg. Gumigising ng 6 a.m., umiinom ng kape sa local diner. Nagmamaneho patungo sa mine site. Nagtatrabaho hanggang 5 p.m. grocery. Umuwi. Uulit. Walang social life si Greg. Walang bar, walang ginagawa para maalala. Matalinong behavior para sa isang nagtatago. Pero lahat ay may kahinaan. Sa 3 araw, sinundan niya si Greg sa grocery. Pinanood siyang bumili ng parehong mga bagay, frozen dinner, beer, chips, sigarilyo. Pinanood ang interaksyon sa cashier. Malamig, mapanghamak, pag-uugali ng taong ayaw maalala.
Saka napansin ni Mang Ben. Habang naglalakad si Greg patungo sa truck, bahagyang nakakiling sa kaliwa. Halos hindi halata ang limp pero naroon. Nagsimulang gumana ang propesyonal na obserbasyon. Old injury, malamang tuhod o balakang na lumalala dahil sa manual labor sa mina. Masakit. May chronic pain si Greg. Ngumiti si Mang Ben sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo. Nang gabing iyon, nakapasok siya sa trailer ni Greg habang nasa diner ito. Simple ang lock, walang alarm, amoy sigarilyo at kawalan ng pag-asa sa loob. Mabilis na gumalaw si Mang Ben, kinuhanan ng litrato ang lahat. Mattress sa sahig, stolen laptop, stack ng flash drives sa drawer. Hindi niya kinuha ang flash drives, ayaw niyang malaman kung ano ang laman. Pwede itong hanapin ng pulis pero may ginawa siyang iba. Nahanap niya ang gamot ni Greg, prescription painkiller para sa masakit na paa, siguro illegal na nakuha. Paramedic si Mang Ben. Alam niya ang gamot, ang drug interactions, alam niya kung paano gawing sandata ang medisina. Nagtrabaho siya ng 20 minuto, tumpak at may sistema. Pagkaalis niya, parang walang nagbago. Umuwi si Greg ng 8 p.m, kumakapang dahil sa sakit, walang kamalay-malay. Kinabukasan, tinawagan niya si Lou. Gawin mo ang anonymous tip. Sabihin mo sa pulis kung nasaan si Greg, pero una, magbigay ka ng maling info muna. Sabihin mong nasa Durango siya para makakuha ng oras. Ano ang ginagawa mo, Mang Ben? Tinitiyak na hindi na siya tatakbo ulit. Hindi yon sagot. Iyon lang ang sagot ko. Buntong hininga si Lou. Ang tip ay ilalabas sa loob ng 1 oras. Tapusin mo na ang ginagawa mo. Binaba ni Mang Ben ang tawag at nagmaneho patungo sa mine site. Nakakap siya ng baseball cap. Nakayuko at lumapit sa foreman para mag-apply ng day labor. Narinig ko po baka may kailangan kayo. Tiningnan siya ng foreman, matigas na lalaking si Curtis Baker. Marunong ka ba sa reclamation? Sapat. Malakas po ako. Maaga at walang tanong. May problema ka ba sa batas? Cash lang po ang kailangan ko. Tumango si Curtis. 50 piso kada araw, cash, 7 a.m. bukas. Gumugol si Mang Ben ng buong araw na nagtatrabaho katabi ni Greg na hindi siya nakilala. Bakit niya siya makikilala? Halos hindi nga siya tinignan ni Greg sa kasal noon. At ngayon, may balbas na si Mang Ben na pinatubo ng maraming linggo. Iba ang damit, iba ang postura. Isa lang siyang desperate na naghahanap buhay. Pero pinapanood niya si Greg. Pinapanood ang pakikibaka sa physical work, ang pagngiwi kapag yumuyuko, ang pag-inom ng gamot sa break, ang pakikitungo sa iba pang manggagawa, malamig, isolated, maingat na hindi mapansin. Nang 3 p.m., tumunog ang cellphone ni Greg. Malapit si Mang Ben para marinig ang panik sa boses ng lumayo ito. May nagbigay ng impormasyon na nagpaputla sa mukha ni Greg. Ang Durango tip ay nailabas na. Hinahanap na siya ng pulis. Binaba niya ang tawag at agad na nag-empake. Sinabi kay Curtis na tapos na siya. Emergency sa pamilya. Sumakay sa truck at nagmaneho pabalik sa mobile home park, mas mabilis kaysa sakaya ng masakit na paa. Sinundan siya ni Mang Ben sa distansya. Itinapon ni Greg ang gamit sa garbage bag, galit na galit ang galaw. Nakabukas ng todo ang pinto ng trailer. Mula sa likod ng puno, pinanood ni Mang Ben si Greg na naglo-load sa truck, handa nang tumakas ulit. Bigla itong tumigil, hinawakan ng tuhod, mukha ay namumutla sa sakit, ang chronic pain na naipon buong araw na lalong lumala ng stress at trabaho. Kumapang siya papasok, siguro kukunin ang gamot. Binilang ni Mang Ben hanggang 60. Pagkatapos, tumawid siya sa parking area patungo sa trailer ni Greg at pumasok. Nasa kitchen counter si Greg, nakabukas ang boteng gamot, hawak ang baso ng tubig. Tumingala ito at sa unang segundo ay hindi nakilala ang estranghero sa pintuan. Pagkatapos, dahan-dahang dumating ang pagkaunawa. Ang linya ng panga, ang mata, may pamilyar na bagay na tumagos sa balbas at galit. Mang Ben, bulong ni Greg. Kumusta, Greg? Inabot ni Greg ang counter, patungo sa kutsilyo sa tabi ng sink. 3 hakbang lang si Mang Ben at sinuntok ang kamay ni Greg pababa. Narinig ang pagkabasag ng buto sa laminate. Sumigaw si Greg. Nahulog ang kutsilyo sa sahig.
Wala kang sandata, sabi ni Mang Ben. Wala kang karapatang lumaban. Wala kang kahit ano. Sinubukan ni Greg na lumayo, pero hinawakan ni Mang Ben ang kwelyo at itinapon siya sa dingding. Hindi sapat para masaktan ng seryoso. Sapat lang para ipaalala kay Greg kung gaano kasakit ang kawalan ng magawa. Paumanhin. May sakit ako. Kailangan ko ng tulong. Sinabi mo rin yun sa anak ko, na may sakit ka at hindi mo makontrol ang sarili mo. Nakasalanan niya dahil naniwala siya sa'yo. Wala akong balak na tumahimik ka. Matigas na parang bakal ang boses ni Mang Ben. Isang pagkakataon lang ang binibigay ko sa'yo para mabuhay. Uupo ka at makikinig ka. Dumulas si Greg pababa sa dingding, hawak ang nasugatang kamay. Tumutulo ang dugo mula sa hiwa sa labi. Mukha siyang kawawa, durog, hindi katulad ng halimaw na sumasakop sa panaginip ni Mang Ben. Ginawa nilang madali para sa'yo. Papunta na ang pulis, sabi ni Mang Ben. Alam na nila na nasa Silverton ka, darating sila sa ilang oras. Huhulihin ka, sasampahan, huhusgahan, maghihirap ka sa kulungan habang buhay. Hindi pwede. Pwede, at gagawin mo. Pero may isang bagay na dapat mong maintindihan muna. Lumuhod si Mang Ben, pantay ang tingin. Pinahirapan mo ang anak ko, pinatakot mo siya matulog, pinatakot mo siyang magsalita kahit kanino, pinatakot mo na masasaktan mo ang nanay niya kapag nagsabi siya. Kinuha mo ang lahat ng kawalang malay niya, sinira mo siya. Tumulo ang luha sa mukha ni Greg. Pasensya na, may problema ako, sinubukan kong itigil. Hindi ka humihingi ng paumanhin dahil ginawa mo. Humihingi ka ng paumanhin dahil nahuli ka. Tumayo si Mang Ben. Ganito ang mangyayari. Dito ka uupo at maghihintay ng pulis. Hindi ka tatakbo dahil kapag tumakbo ka, hahanapin kita ulit. At sa susunod, hindi na ako magiging gaanito kahinahon. Ano ang ginawa mo sa akin? Ngumiti si Mang Ben. Binayaran mo ang gamot mo. Ang mga tablet na iniinom mo 4 na beses sa isang araw para sa masakit na paa. Pinalitan ko ng iba. Isang bagay na magme-metabolize sa mga susunod na linggo at lalabas sa lahat ng drug test sa kulungan. Isang bagay na maglalagay sa iyo bilang high-risk prisoner at mapupunta ka sa pinakamalalang facility. Kasinungalingan yon. Hindi talaga ginulo ni Mang Ben ang gamot. Masyadong risky, masyadong traceable. Pero hindi alam ni Greg yon. Si Greg ay duwag na nananakit sa mga bata dahil hindi sila makalaban. Maniniwala siya sa anumang magpapalaki ng takot niya. May mga flash drive ka rin sa drawer mo, dagdag ni Mang Ben. Hahanapin niyon ng pulis. Ano man ang laman noon at hulaan ko mas masahol pa sa ginawa mo kay Isko. Dagdag na kaso, dagdag na taon. Nangis si Greg. Patayin mo na ako. Hindi. Ang kamatayan ay masyadong madali. Matagal kang mabubuhay, Greg. Sa lugar kung saan alam ng lahat kung ano ang ginawa mo, kung saan ang mga child abuser ay binibigyan ng special treatment ng ibang preso. Sa lugar na bawat araw ay mararamdaman mo ang kawalan ng magawa at takot. Lumakad si Mang Ben patungo sa pinto, saka tumigil. Isa pa. Marami akong kaibigan sa healthcare, kasama ang ilang nagtatrabaho sa prison healthcare. Kapag sinubukan mong saktan ang sarili mo, kapag sinubukan mong pumili ng madaling daan, ililigtas ka nila. Pagtatahiin ka nila at ibabalik sa loob, hindi ka makakatakas nito. Isa pang kasinungalingan, pero kinakailangan. Bakit? Bulong ni Greg. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Dahil ang pagpatay sa'yo ay magiging ako ang hindi ko dapat maging. At may anak akong kailangan kong manatiling ako. Pero sinisigurado ko na haharapin mo ang hustisya. Sinisigurado ko na bawat natitirang araw ng buhay mo ay magbabayad ka para sa ginawa mo. Hindi yon pagpatay. Yon ay pagiging mabuting ama. Lumabas si Mang Ben sa trailer at humakbang palabas sa gabi ng Colorado. Nanginginig ang kamay, puno ng adrenaline ang katawan. Pero may nararamdaman siyang hindi niya naramdaman sa maraming linggo. Isang pakiramdam ng pagkakumpleto. Nagmaneho siya patungo sa payphone sa kabilang bayan at tinawagan si Lou. Pwede nang gawing accurate ang tip. Nasa mobile home park siya sa Silverton, Unit 17. Nandyan siya kapag dumating sila. Paano mo alam? Dahil masyado siyang takot para tumakbo. Sinaktan mo ba siya?
hindi sa kahulugan na mahalaga. Binaba ni Mang Ben ang tawag at nagmaneho buong gabi, pauwi sa pamilya. Sa likuran niya, nakaupo si Greg Robertson, mag-isa sa trailer, naghihintay ng hindi maiiwasang katok sa pinto, paralisado sa takot at naniniwalang nilason siya ng isang bagay na magpapalala sa dating miserable niyang buhay ng walang hanggan. Kinabukasan, tumawag si Detective Binibining Laura. Nahuli na natin siya. Silver PD ang humuli sa kanya 2 oras na ang nakaraan. Parang estatwa siya. Paulit-ulit na binabanggit na nilason daw siya. Tinitingnan natin, pero akala namin paranoia lang. Buti naman. Mang Ben, nasa Colorado ka ba nitong linggo? Hindi. Bakit? Matagal na katahimikan. Wala lang. Tanong ko lang. Anyway, maraming ebidensya sa trailer niya. Marami talaga. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakalaya. Gaano katagal? Sa mga nakita natin, minimum 40 taon. Mamamatay siya sa loob. 40 taon. Kulang pa rin, pero higit sa 20 taon na orihinal na pangako. Salamat Laura, salamat sa pagtitiwala sa sistema. Pero hindi nagtitiwala si Mang Ben sa sistema. Tinitiyak niya lang na mayroon itong kailangan para gumana. Pag-uwi niya, nasa labas si Isko kasama si Mrs. Maria, maingat na sinisipa ang bola pabalik-balik. Nag-aalangan pa ang galaw ng bata, hindi sigurado, pero sinusubukan niya. Pagkakita kay Mang Ben, nagliwanag ang mukha ng bata. Pa, bumalik ka na. Niyakap niya ng mahigpit ang anak, maingat sa mga sugat na naghihilom pa. Bumalik na si Pa, anak. Hindi na aalis si Pa. Pangako, totoo yon. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog si Isko sa pagitan nila, tiningnan siya ni Mrs. Maria sa dilim. Tumawag ang pulis. Sabi nila sobrang takot daw si Greg nang hulihin siya. Paulit-ulit na sinasabi na may papatay sa kanya sa kulungan. Buti naman? Ginawa mo ba? Tinitiyak ko lang na alam niyang nahuli na siya. Yun lang. Matagal na katahimikan si Mrs. Maria. Salamat sa hindi mo ginawa ang magpapalayo sa amin. Salamat sa nanatili kang ikaw. Pero alam ni Mang Ben ang totoo. Nagbago na siya. Ang lalaking sumagot sa 911 call 3 linggo na ang nakaraan ay wala na. Sa lugar nito ay mas matigas na tao, may kakayahang maging malupit ng kalkulado sa ngalan ng proteksyon. Baka gawin siyang halimaw, baka gawin siyang ama, baka pareho. Gumalaw si Isko sa pagitan nila at inilagay ni Mang Ben ang kamay sa balikat ng anak. Nararamdaman ang init sa balat, ang pataas-baba ng hininga. Kahit ano pa ang naging siya, kahit anong hangganan ang nilampasan niya, sulit ito. Maghihirap si Greg Robertson sa buong natitirang buhay niya sa takot at pag-iisa. Nagbabayad para sa ginawa niya, at sa wakas ay makakatulog na si Mang Ben. 3 buwan pagkatapos, nakaupo si Mang Ben sa opisina ni Dr. Hana para sa family therapy. Malaking progreso na si Isko. May mga nightmare pa rin, nahihirapan pa ring magtiwala, pero nakangiti na ulit siya, naglalaro na ulit, nagsisimula ng maniwala na maaaring ligtas ang mundo. Magaling ka na, sabi ni Dr. Hana, higit sa inaasahan ko. Sa totoo lang, binigay mo sa kanya ang kailangan niya, ang consistency, pasensya, at buong certainty na protektado siya. Protektado siya, sabi ni Mang Ben. Palagi. Pagkatapos ng session, kumain sila ng ice cream. Chocolate with sprinkles ang kinuha ni Isko at nakaupo sila sa picnic table, pinapanood ang mga dumadaan. Pa! Mahinang sabi ni Isko. Bakit? Bakit ano? Si Kuya Greg, gagawin pa ba niya ulit yon sa akin? Hindi na. Paano mo alam? Tiningnan ni Mang Ben ang anak. Dahil sinigurado ko yon at dahil lagi kong sisiguraduhin yon, trabaho yon ng tatay. Yun ang ginagawa ng mga tatay. Tumango si Isko, nasiyahan. Bumalik siya sa pagkain ng ice cream. Isang 9 anyos na batang sinusubukang maging bata ulit. Nag-vibrate ang cellphone ni Mang Ben. Text mula kay Rai. Kape bukas? Sige. Nagkita sila sa dating karinderya. Inilabas ni Ray ang dyaryo sa mesa. Ang headline, Colorado man sentenced to 45 years in child abuse case. Additional 5 years added. Sabi ni Ray,
lumabas pala na may ebidensya sa flash drives tungkol sa 6 na iba pang biktima, 3 estado, 15 taon ng pang-aabuso. Binasa ni Mang Ben ang artikulo. Nakitaan si Greg ng 12 counts, tinawag siya ng judge na most depraved predator at sinigurado na hindi na siya makakalaya. Magaling ka, sabi ni Ray. Wala akong ginawa, gumana ang sistema. Siyempre, at nagkataon lang na wala ka sa Colorado nang hulihin siya. May overnight shift ako noon. Pwedeng i-check ang log, ngumiti ng mahina si Ray. Tiningnan ko na. Nakakatawa, nanumpa ako na nakita ko ang kotse mo sa parking lot na may stolen plate. Pero pagdating ko para mag-report, bumalik na sa original ang plaka. Siguro nagkamali lang ako. Siguro nga. Tahimik nilang ininom ang kape. Sa wakas, nagsalita si Ray. Ano man ang nangyari, natutuwa ako na tapos na. Natutuwa ako na nasa tamang lugar na ang hayop na yon. Ako rin. At lalong lumalakas si Isko araw-araw. Buti naman. Yon ang mahalaga. Iniwan nila ito roon. May mga katotohanan na hindi kailangang sabihin ng malakas. Habang nagmamaneho pa uwi si Mang Ben, iniisip niya ang hustisya. Ang tunay na hustisya, hindi ang teorya na itinuturo sa eskwela at korte. Ang tunay na hustisya ay magulo. Nangangailangan ito ng sakripisyo. Nangangailangan ito ng mga taong handang tumayo sa dilim para manatili sa liwanag ang iba. Tumayo siya sa dilim na iyon, tinitigan ito, pinayagan itong tumingin pabalik at lumabas pa rin siyang nakikilala ang sarili sa salamin. Sapat na iyon. Pag-uwi niya, nasa labas ulit si Isko kasama si Mrs. Maria, maingat na sinisipa ang bola pabalik-balik. Pa, mahinang sabi ni Isko, bakit? Si Kuya Greg, gagawin pa ba niya ulit yon sa akin? Hindi na. Paano mo alam? Tiningnan ni Mang Ben ang anak. Dahil sinigurado ko yon at dahil lagi kong sisiguraduhin yon, trabaho yon ng tatay, yon ang ginagawa ng mga tatay. Tumango si Isko, nasiyahan. Bumalik siya sa pagkain ng ice cream. Isang 9 anyos na batang sinusubukang maging bata ulit. 3 buwan pagkatapos ng hatol, nakaupo ulit si Mang Ben sa opisina ni Dr. Hana para sa isa pang family session. Si Isko ay patuloy na lumalakas. Mas madalas na siyang tumawa ng buong buo, mas matagal nang nakikipaglaro sa mga kaibigan sa barangay at unti-unti nang nawawala ang takot sa mga bagong tao. Pero may mga gabing bigla pa ring nagigising siya, humihinga ng mabilis at hinahanap ang yakap ni pa o ni nanay. Napakaganda ng progreso niya, sabi ni Dr. Hana habang pinapanood si Isko na gumuhit ng bahay na may 3 tao sa harap, isang aso at isang malaking araw. Hindi ibig sabihin na nawala na ang lahat ng sugat, pero malinaw na may sapat na suporta siya para magpatuloy. At iyon, Mang Ben, Mrs. Maria, iyon ang pinakamahalaga, ang pakiramdam na ligtas siya sa inyo. Paglabas nila sa klinik, naglakad sila papuntang maliit na parke malapit sa barangay. Bumili sila ng fishball at kikiam sa pushcart, saka umupo sa swing habang pinapanood si Isko na tumakbo-takbo kasama ang ilang bata mula sa kapitbahay. Pa, tawag ni Isko nang lumapit. Pawis na pawis, pero masigla. Pwede bang magpaalam sa mga pinsan ko sa Maligaya bukas? Gusto ko silang ipakita ang bagong drawing ko. Napatingin si Mang Ben kay Mrs. Maria. Nagkatinginan sila sandali. Isang tahimik na usapan ng mag-asawa na maraming taon nang magkasama. Alam nilang pareho na hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang pagbisita roon. Pero alam din nila na hindi dapat hayaang manalo ang takot. Sige, sabi ni Mang Ben pagkatapos ng ilang segundo. Pero sama-sama tayong 3 at uuwi tayo bago magdilim. Tumango si Isko, masaya. Salamat pa, salamat Nay. Habang pauwi, hawak ni Mrs. Maria ang kamay ni Mang Ben sa loob ng sasakyan. Alam mo ba, bulong niya, minsan iniisip ko pa rin kung bakit hindi ko napansin. Kung bakit hindi ko naramdaman na may mali. Parang kasalanan ko rin. Hindi kasalanan mo, sagot ni Mang Ben, mahigpit ang hawak sa manibela pero malambot ang boses. Walang sino man sa atin ang may superpower na makakita ng lahat. Pero ngayon, nakikita na natin at ginagawa natin ang lahat para protektahan siya.
Yon ang mahalaga. Dumating sila sa bahay ng takip silim. Si Lola Elena ay naghihintay sa may pintuan, may dalang Tupperware ng adobong manok. Matagal na itong hindi nakakabisita sa kanila. Nahihiya pa rin, nahihirapan pa rin. Pero ngayon, unti-unti nang bumabalik ang ugnayan. "Lola!" sigaw ni Isko at tumakbo para yakapin ito. Hindi na ganon katakot ang bata kapag nakikita si Lola Elena. May pag-unawa na siyang bata, pero may kapatawaran din. Sa hapagkainan, habang kumakain sila, nagkuwento si Lola Elena tungkol sa mga bagong kapitbahay sa Maligaya. Walang binabanggit tungkol kay Greg. Walang pangalan na binabanggit, pero alam nilang lahat na naroon pa rin ang anino. Hindi ito mawawala ng tuluyan, pero maaari itong maging mas maliit, mas malayo habang lumalaki ang liwanag sa paligid ni Isko. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas ng pinggan sina Mrs. Maria at Lola Elena, lumabas si Mang Ben sa likod bahay kasama si Isko. Nakaupo sila sa hagdan, tinitingnan ang mga bituin na nagsisimula ng lumitaw. "Pa," mahinang tanong ni Isko. "Kapag malaki na ako, gusto ko ring maging katulad mo. Gusto kong tumulong sa mga tao na natatakot o nasasaktan." Ngumiti si Mang Ben pero may kirot sa dibdib. "Magiging magaling ka roon, anak, pero alam mo ba? Ang pinakamahalagang tulong na pwede mong ibigay ay ang pagiging ligtas at malakas para sa sarili mo muna. Kapag kaya mo nang tumayo ng mag-isa, saka mo mas mapoprotektahan ng iba." Tumango si Isko. "Parang ikaw at si Manong Cardo sa ambulansya?" "Medyo ganon. Pero mas importante pa sa akin na maging mabuting tatay kaysa sa maging magaling na paramedic." "Magaling ka naman talaga, pa. Pero mas magaling kang tatay." Hindi nakapagpigil si Mang Ben na matawa ng mahina. "Salamat, anak. Ibig sabihin, tama ang ginagawa ko." Kinabukasan, nagpunta sila sa Maligaya. Maingat ang bawat hakbang. Hindi na sila tumagal ng matagal. 1 oras lang ng kwentuhan, pagkain ng merienda at pagpapakita ng drawing ni Isko sa mga pinsan. Walang binanggit na nakaraan. Walang tanong tungkol kay Greg. Pero nang paalam na sila, niyakap ni Lola Elena si Isko nang mahigpit at bumulong. "Lagi kitang mamahalin, ha? Lagi." Sa daan pa uwi, natulog si Isko sa likod ng sasakyan, pagod pero kontento. Sa rearview mirror, nakita ni Mang Ben ang mapayapang mukha ng anak. "Magiging okay siya," bulong ni Mrs. Maria. "Magiging okay tayong lahat," sagot ni Mang Ben. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, naramdaman niyang totoo iyon. Hindi perpekto, hindi walang peklat. Pero totoo, sapat na ang pag-ibig, ang pasensya at ang pangakong laging naroroon, iyon ang tunay na hustisya na maibibigay niya sa anak. Sa mga susunod na taon, patuloy na lumaki si Isko. Naging mahusay na football player sa school team. Naging mahilig sa pag-ukit ng kahoy, hindi dahil kay Greg, kundi dahil sa sariling interes. Naging mas malapit pa sa pamilya. At tuwing may oras, tinutulungan niya ang iba. Nagvo-volunteer sa barangay health center, tumutulong sa mga bata na nahihirapan sa pag-aaral. Si Mang Ben naman ay nanatili sa trabaho bilang paramedic. Pero nagbago ang paraan ng pagtingin niya sa bawat tawag. Mas maingat na siya sa mga bata. Mas mabilis na makaramdam ng red flag. At tuwing nakikita niya ang isang batang natatakot o may sugat na hindi maipaliwanag, naaalala niya si Isko. At naaalala niya rin ang ginawa niya para protektahan ito. Hindi niya pinagsisisihan, hindi niya itinatago, pero hindi rin niya ito ipinagmamalaki. Ito ay bahagi na lang ng kanyang kwento, isang kwentong hindi nagtatapos sa galit, kundi sa pag-ibig na mas malakas pa sa anumang karahasan. At sa bawat gabi, bago matulog, hinahawakan niya ang kamay ni Isko, kahit lumaki na ito, at binubulong, "Ligtas ka, lagi." Tapos na ang pinakamadilim na bahagi, nagsisimula na ang bagong liwanag. Mga ilang taon na ang lumipas at ang buhay sa kanilang maliit na tahanan sa lungsod ay unti-unting bumalik sa isang bagong anyo ng normalidad. Hindi na katulad ng dati, pero sapat na para maging matatag at puno ng pag-asa. Si Isko ay naging 12 taong gulang. Mas matangkad na siya kaysa sa inaasahan ni Mang Ben,
May mga paa na laging marumi dahil sa soccer field at isang ngiti na madalas na sumisilip kahit sa mga araw na mabigat ang pakiramdam. Sa school, isa na siya sa pinakamahusay na manlalaro ng football team ng barangay league. Tuwing weekend, nagtuturo pa siya ng basic skills sa mga bata sa kapitbahay. Libre, walang bayad, basta't may bola at damo lang. Isang linggo ng hapon, habang naghahanda si Mrs. Maria ng merienda sa kusina, pansit canton na may lots of gulay at itlog, lumapit si Isko kay Mang Ben na nakaupo sa sala, nagbabasa ng lumang medical journal. "Pa," sabi niya habang humahawak ng basang towel mula sa practice. "May nagsabi sa akin sa school na may bagong kapitbahay daw sa Maligaya na may anak na lalaki, mga 10 taon. Pero, parang takot daw yung bata. Hindi masyadong lumalabas, hindi rin daw masyadong nagsasalita." Natigilan si Mang Ben. Inilagay niya ang journal sa mesa ng dahan-dahan. "Sino ang nagsabi sa'yo?" "Si Kuya Jomar, yung pinsan ko." Sabi niya, "Parang laging nakabukas ang TV sa sala nila, pero walang ingay. Parang nagtatago sila sa loob." Napatingin si Mang Ben sa labas ng bintana. Ang araw ay bumababa na, nagbibigay ng kulay kahel sa bubong ng mga kapitbahay. Matagal na niyang hindi binisita ang Maligaya maliban sa mga maikling pagpupunta kasama ang pamilya. Pero ngayon, may bigla ang bigat sa dibdib niya na pamilyar, yung pakiramdam na may kailangang gawin. "Paalam muna tayo roon mamaya," sabi niya sa wakas. "Pagkatapos kumain, sasamahan kita." Nagulat si Isko. "Talaga? Hindi ba masama?" Hindi naman masama na tingnan natin. Kung may kailangang tulungan, mas mabuti nang malaman natin ng maaga. Pagkatapos ng hapunan, sumama silang tatlo, Mang Ben, Mrs. Maria at si Isko, patungo sa barangay Maligaya. Dala nila ang isang maliit na plastic bag na may prutas at ilang biskwit, parang simpleng pasalubong. Hindi sila nag-anunsyo, dumating lang sila ng tahimik. Pagdating sa bahay ni Lola Elena, sinalubong sila nito ng may ngiti pero may bahid ng pag-aalala sa mata. "Bakit kayo naparito? May problema ba?" "Wala naman," sabi ni Mang Ben. "Narinig lang namin may bagong kapitbahay. Gusto lang naming magpakilala at tingnan kung okay lang sila." Tumango si Lola Elena pero medyo nag-aalangan. Yung pamilya ni na Aling Susan, bagong lipat mula sa probinsya. Ang asawa raw ay nawawala ng matagal, kaya sila lang ng anak. Tahimik sila, sobrang tahimik. Nagkatinginan sina Mang Ben at Mrs. Maria. Walang sinabi, pero pareho nilang naramdaman ang parehong hapdi. "Kumusta ang bata?" tanong ni Mrs. Maria ng mahina. "Hindi gaanong lumalabas," sagot ni Lola Elena. "Pero mabait naman daw. Si Aling Susan naman, parang laging pagod. Madalas mag-isa sa loob." Hindi na nagtagal ang usapan, nagpasya silang maglakad-lakad sa labas ng compound. Habang naglalakad, napansin ni Isko ang isang maliit na bata na nakaupo sa hagdan ng kapitbahay, nakayuko, hawak ang isang lumang laruang kotse pero hindi ito nilalaro. "Yun po yata siya," bulong ni Isko. Lumapit sila ng dahan-dahan. Si Mang Ben ang unang nagsalita, yumuko para pantay ang tingin sa bata. "Kumusta, pare? Anong pangalan mo?" Tumingala ang bata, malalaking mata, payat na muka, medyo natatakot pero hindi tumakas. "Jasper po." "Maganda ang laruan mo sabi ni Mang Ben, tumutukoy sa kotse. "Gusto mo bang itry natin sa labas? May bakanteng lote dyan, pwede nating patakbuhin." Tumingin si Jasper kay Aling Susan na lumabas sa pintuan. Mukha ay pagod pero may pag-aalala. Tumango ito ng mahina. Sa loob ng kalahating oras, naging maliit na laruan field ang bakanteng lote. Si Isko ang nagpatakbo ng kotse kasama si Jasper. Si Mrs. Maria ay nakipag-usap kay Aling Susan sa gilid. Mahinahong tanong tungkol sa buhay, sa lipat, sa mga hirap. Si Mang Ben naman ay nanood lang. Nanood ng bata na unti-unting ngumingiti, unti-unting tumatawa ng mahina. Pag-uwi na, habang nasa sasakyan, tahimik si Isko sa likod. Pero nang magsalita siya, malinaw ang boses. Parang ako dati si Jasper.
tahimik, takot, pero kapag may tumulong, nagiging okay. Tumingin si Mang Ben sa rearview mirror. Oo, at ngayon, ikaw naman ang tumutulong. Magaling ka na roon, anak. Ngumiti si Isko. Gusto ko pong bumalik ulit. Gusto kong maging kaibigan niya. Sige, sabi ni Mang Ben. Basta sama-sama tayo, tulad ng dati. Sa mga sumunod na buwan, naging regular na bisita sina Isko at pamilya sa Maligaya. Hindi sila nagtatanong tungkol sa nakaraan. Hindi sila naghihimay ng sugat. Basta nandyan lang sila, nagdadala ng pagkain, naglalaro, nakikinig. Unti-unti nagsimulang lumabas si Jasper ng mas madalas. Nagsimulang magsalita ng mas malakas. Nagsimulang tumawa ng walang takot. Isang araw, habang naglalaro sila ng sipa, biglang yumakap si Jasper kay Isko nang walang dahilan. Salamat kuya, sa pagiging kaibigan. Natigilan si Isko. Tumingin siya kay Mang Ben na nakatayo sa malayo, nanonood. At doon, sa gitna ng mainit na hapon, napuno ng luha ang mata ni Mang Ben. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na mas malakas pa sa galit na minsang sumakop sa kanya. Alam niyang hindi mawawala kailanman ang mga peklat. Alam niyang may mga gabi pa ring darating na magigising si Isko sa bangungot. O siya mismo ay magigising na may biglaang hapdi sa dibdib. Pero alam din niyang ang bawat maliit na hakbang, ang bawat yakap, ang bawat tawa, ang bawat nandito lang kami, ay bahagi ng paghilom. At sa huli, iyon ang tunay na hustisya na hinintay niya. Hindi lamang ang pagkakakulong ng isang tao, kundi ang pagbabalik ng liwanag sa mga batang ninakawan nito. Habang tinitingnan niya ang dalawang batang tumatakbo sa damo, hawak ang kamay ni Mrs. Maria, bumulong si Mang Ben sa sarili. Ligtas sila at ligtas din tayo. Tapos na ang kwento ng dilim. Nagsisimula na ang kwento ng araw-araw na liwanag. Mga ilang taon pa ang lumipas at ang buhay sa kanilang pamilya ay nagsimulang magkaroon ng mas malalim na layunin. Hindi na lamang tungkol sa paghilom, kundi tungkol sa pagtulong sa iba na makahanap din ng liwanag sa gitna ng dilim. Si Isko ay naging 15 taong gulang na. Matangkad na, matipuno at puno ng enerhiya na nagmumula sa kanyang hilig sa sports at komunidad. Sa high school, hindi na lang siya simpleng manlalaro ng football. Naging captain na siya ng team at nag-organize ng mga clinic para sa mga bata sa underprivileged areas ng lungsod. Tuwing Sabado, nagvo-volunteer siya sa isang local NGO na tumutulong sa mga batang nakaranas ng trauma. Hindi niya sinasabi ang sariling karanasan, pero ang kanyang malasakit ay nagiging inspirasyon sa iba. Isang araw, habang naghahanda ng lunch si Mrs. Maria, sinigang na baboy na may maraming gulay at sariwang sampalok, lumapit si Isko kay Mang Ben na nasa garahe, nag-aayos ng lumang bisikleta na plano niyang ibigay sa isang bata sa barangay. Pa, sabi niya habang pinupunasan ng pawis sa noo, may bagong project kami sa school. Gusto naming mag-set up ng support group para sa mga estudyante na may family issues. Pero, hindi ko alam kung paano sisimulan. Paano ba natin malalaman kung sino ang nangangailangan nang hindi sila iniintriga? Tumigil si Mang Ben sa pagkukumpuni, tiningnan ang anak ng may pagmamahal at pagmamalaki. Anak, ang susi ay ang pakikinig. Huwag mong pilitin silang magsalita. Magbigay ka lang ng espasyo na ligtas, tulad ng ginawa namin sa iyo noon. Magsimula sa maliit, isang poster, isang kwentuhan session. At laging tandaan, hindi mo kailangang maging eksperto. Kailangan mo lang maging totoong tao. Nag-isip si Isko sandali. Parang ikaw pa. Laging nandyan, hindi nagtatanong ng sobra, pero laging handa tumulong. Ngumiti si Mang Ben. Oo, medyo ganon. Pero ikaw pa rin ang pinakamagaling na halimbawa na nakita ko dahil lumaban ka, anak. At ngayon, tinutulungan mo ang iba na lumaban din. Pagkatapos ng tanghalian, nagpasya silang maglakad-lakad sa kapitbahay. Habang naglalakad, nakasalubong nila si Aling Susan at si Jasper. Ngayon ay isang masiglang 12 taong gulang na madalas nang makipaglaro kay Isko. Si Jasper ay naging mas outgoing, sumasali na rin sa football clinic
at madalas na nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap na maging doktor balang araw. "Kumusta na kayo?" Tanong ni Mrs. Maria kay Aling Susan nang magkatabi sila sa bench ng maliit na parke. "Mas maayos na," sagot ni Aling Susan nang may ngiti. "Salamat sa inyo noon. Kung hindi dahil sa pamilya ninyo, baka hindi kami nakabangon. Si Jasper, mas malakas na siya ngayon. At ako rin." Tumingin si Mang Ben kay Jasper at Isko na naghahabulan sa damuhan. Ang mga bata ay matatag, pero kailangan nila ng mga taong magpapakita sa kanila na posible ang pagbabago. Sa gabi, habang naghahanda sila para matulog, lumapit si Mrs. Maria kay Mang Ben sa kwarto. "Alam mo ba, minsan iniisip ko pa rin si Greg. Hindi para sa galit, kundi para sa tanong, bakit may mga taong ganun? Pero kapag nakikita ko si Isko na tumutulong sa iba, naiisip ko na may dahilan ng lahat para matuto tayo, para maging mas mabuti." Yumakap si Mang Ben sa asawa. "Oo, at tayo, naging mas mabuti tayo dahil dito. Hindi madali pero sulit." Kinabukasan, nagpunta si Isko sa school na may bagong plano. Kasama ang ilang kaibigan, nag-set up sila ng Safe Space Club, isang grupo kung saan pwede mag-share ang mga estudyante nang walang takot sa judgment. Sa unang meeting, may 5 bata ang dumalo. Isa sa kanila ay tahimik na tahimik, katulad ni Jasper noon. Si Isko ang nagsimulang magkwento, hindi ang buong detalye ng kanyang nakaraan, kundi simpleng, "Nakaranas din ako ng hirap noon. Pero nandito ako ngayon at gusto kong sabihin sa inyo na okay lang na humingi ng tulong." Pag-uwi niya, excited na nagkwento si Isko sa pamilya. "Panay, may dumalo, at yung isa, parang gusto niyang magsalita pero natatakot pa. Pero susubukan kong tulungan siya." "Magaling anak," sabi ni Mang Ben. "Tandaan mo lang, hindi mo kailangang ayusin ang lahat mag-isa. Nandito kami para sa'yo." Sa mga sumunod na linggo, lumaki ang club. Nag-organize sila ng mga activity, art sessions katulad ng therapy ni Dr. Hana, sports day para maglabas ng stress, at kahit simpleng kwentuhan over merienda. Si Mang Ben at Mrs. Maria ay sumasama minsan, nagbibigay ng suporta mula sa likod. At si Lola Elena? Nagbibigay siya ng homemade kakanin para sa meetings, unti-unti nang nagiging aktibo ulit sa komunidad. Isang araw, habang naghahanda ng report para sa school, lumapit si Isko kay Mang Ben. "Pa, may tanong ako. Bakit hindi natin ginawa ito noon? Yung tulad nito, para sa iba?" Nag-isip si Mang Ben. Dahil noon, abala tayo sa sarili nating sugat. Pero ngayon, dahil sa karanasan natin, kaya nating tulungan ang iba. Yon ang cycle ng paghilom. Mula sa sakit, lumalabas ang lakas na ibahagi. Tumango si Isko. "Gusto ko pong maging katulad mo pa, hindi lang sa pagiging paramedic, kundi sa pagiging tagapagtanggol. Higit pa sa akin ang magiging ikaw, anak, dahil natuto ka mula sa amin." Sa huli, ang kwento ng pamilya ay hindi na lamang tungkol sa isang madilim na nakaraan. Ito ay tungkol sa isang buhay na puno ng layunin, kung saan ang bawat peklat ay nagiging kwento ng tagumpay at ang bawat tulong na ibinibigay ay nagiging liwanag para sa iba. At sa bawat gabi, habang tinitingnan ni Mang Ben ang natutulog na anak, bumubulong siya. "Salamat sa pagiging matatag mo, at salamat sa pagiging dahilan para maging mas mabuti ako." Ang dilim ay naging alaala na lang. Ang liwanag ay ang kanilang bagong buhay.